Nang dahil sa lay sa kapwa, kinulam. Isang nakakatakot na kwento ng barang sa Ilagan City, Isabela. Sa bayan ng Ilagan City, Isabela, tahimik ang buhay ng mga tao sa Barangay San Andres, isang lugar na napapalibutan ng palayan at matatandang puno ng akasya. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mga bulong-bulungan tungkol sa isang matandang babae na kilala sa tawag na Aling Merits, isang tagapaghilot at albularyo na minsang tinawag ng mga tao sa baryo na bruha. Si Aling Merits ay matandang dalaga, tahimik, mapag-isa, at madalas nakikita sa tuwing dapit hapon na naglalakad sa gilid ng palayan, may daladalang lumang bayong na puno ng mga halamang gamot. Marami ang lumalapit sa kanya para magpagamot, mga may lagnat, may sugat, o nadali ng usog. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa kabutihan niya. Isa sa mga laging nambabatikos sa kanya ay si Mylene, isang dalagang kilalang mapanlate at maingay sa baryo. May tindahan siya sa tapat ng bahay ni Aling Merits, at tuwing dumadaan ang matanda, naririnig ito ng buong paligid. Mas mahigit, ay nako, ayan na naman yung bruha. Baka mangbarang na naman yan ng walang tibu. Baka kaya walang asawa yan kasi kinulam ang sarili. Tawa ng tawa si Mylene kasama ng mga kapitbahay na kinukonsinti siya. Minsan, sinadya pa niyang batuhin ng balat ng saging ang harap ng bahay ni Aling Merits. Ang matanda ay lumabas lamang, walang imak, ngunit titig na titig sa kanya, matatalim ang mata, parang nangungusap. Kinabukasan, nagsimula ang kakaiba. Habang nag-aayos ng paninda sa tindahan, naramdaman ni Mylene na parang may kumakagat sa kanyang balat. Nang tingnan niya ang kanyang braso, may maliliit na ititim-itim na tuldok na parang kagat ng lamok ngunit nagdurugo. Pinahiran niya ng alkohol, pero hindi nawala. Makalipas ang 3 araw, kumalat ito sa buong katawan, at bawat gabi, nakakarinig siya ng mahihinang tawa sa labas ng bintana. Hihihihi, kinukutsa mo pa ako noon, Mylene. Ginigising siya ng boses na iyon gabi-gabi. Nang minsang sumilip siya sa bintana, nakita niya si Aling Merits, nakatayo sa gitna ng dilim, nakangiti, at may hawak na itim na manika na tinutusok ng karayom. Dinala si Mylene sa ospital, ngunit walang makita ang mga doktor. Wala siyang sakit, sabi ng mga resulta, ngunit patuloy siyang nanghihina. Ang balat niya ay parang nilulumot, at ang mata ay lumulubog araw-araw. Nagpunta ang pamilya ni Mylene sa isang albularyo sa kabilang baryo. Ang sabi ng albularyo, mas mahigit, may barang na nakapulupot sa kanya. Isang matandang babae ang may gawa, at ang ginamit ay dugo ng uwak at buhok ng biktima. Napaluha ang pamilya. Agad silang nagpunta sa bahay ni Aling Merits upang makiusap. Ngunit nang dumating sila, sarado ang bahay, at wala na ang matanda. Ang mga halaman sa paligid ay natuyo, at ang alagang itim na pusa ay patay sa harap ng pintuan. Kinagabihan, sa burol ni Mylene, oo, hindi na siya nakaligtas, may isang matandang babae raw ang nakita ng tagabantay ng patay. Nakatayo sa may likod ng kabaong, nakaputi, nakangiti, at may hawak na maliit na bote ng dugo. Nang lapitan, naglaho ito na parang usok. Pag-uwi ng tagabantay, nakita niyang may 3 itim na uwak sa bubong ng bahay niya, at ang bawat isa'y tumititig sa kanya. Simula noon, sa Barangay San Andres, may kasabihan na, mas mahigit, huwag mong latin ang hindi mo kilala. Sapagkat sa Ilagan, hindi lahat ng tahimik ay inosente. Ang iba, tahimik lang, kasi marunong silang manggamit ng barang. At tuwing gabi ng Biyernes, may mga nakakarinig pa rin ng tawa ni Mylene sa hangin, kasabay ng bulong ng isang matanda. Mas mahigit, ang pangungutya ay may kabayaran, sa dilim, lahat ay pantay. Nang dahil sa lay sa kapwa, kinulam Part 2. Ang paghihiganti ng matandang mambabarang sa Ilagan City, Isabela. Pagkaraan ng libing ni Mylene, hindi na muling nakita si Aling Merits sa Barangay San Andres.
Akala ng mga tao, tuluyan na siyang umalis, baka raw natakot, baka raw konsensya na rin ang dahilan. Pero ang katahimikan ay pansamantala lamang. Makalipas ang 7 gabi, nagsimula ang kakaibang mga pangyayari. Una, ang mga aso sa baryo ay sabay-sabay na tumatahol tuwing alas 12 ng gabi, nakatingin sa iisang direksyon, ang lumang bahay ni Aling Meretz. Kahit sarado na ito't walang tao, nakikita raw ng ilan na may ilaw na kumikislap sa loob, at may anino ng babaeng nakaputi na naglalakad. Pangalawa, nagsimulang magkasakit ang mga taong nakisabay noon sa pangungutya kay Mylene. Si Aling Baby, na unang natawa noon, ay biglang nabulag ng walang dahilan. Si Rodel, na minsang nagbato ng bato sa bahay ni Meretz, ay nagising isang gabi na puno ng mga bubuyog sa kanyang kama. At si Mang Nestor, ang kapitan ng barangay na minsang nagpatawag ng pulis para paalisan si Aling Meretz, ay natagpo ang nakahandusay sa palayan, ang katawan ay puno ng kagat ng kung anong hayop, pero walang dugo sa paligid. Nagkagulo ang buong San Andres. Wala nang lumalabas ng bahay pagpatak ng alas 9 ng gabi. Ang mga bata ay takot lumapit sa lumang bahay, at ang mga matatanday nagsusunog ng insenso sa harap ng kanilang pinto. Hanggang isang gabi, si Ella, ang nakababatang kapatid ni Mylene, ay nanaginip. Sa panaginip, nakita niya ang kanyang ate, Mapatla, humahagulgol, at nakatali sa mga ugat ng punong akasya. Mas mahigit, Ella, tulungan mo ako, si Aling Meretz, hindi siya tao. Nang magising si Ella, narinig niya ang mahihinang yabag papunta sa labas ng bahay. Pagsilip niya sa bintana, nakita niya si Mylene, nakatayo sa tapat ng kanilang tindahan, ang mga mata ay puti, at ang bibig ay bahagyang nakangiti. Ella, isang mahinang bulong. Sabihin mo sa kanila, huwag nang magpatawa sa kasamaan. Pagdilat ni Ella, wala na ang ate niya, pero sa harap ng tindahan ay may manikang gawa sa dahon ng saging, may karayom sa dibdib, at sa tabi nito ay 3 patay na uwak. Kinabukasan, ipinatawag ng mga tao ang isang kilalang manggagamot mula sa Santiago City. Si Kaluningnang, isang matandang espiritista, na may kakayahang makipag-ugnayan sa mga kaluluwa. Pagdating niya, agad siyang nagtungo sa bahay ni Aling Meretz. Pagpasok pa lang niya, bumigat ang hangin. Naamoy niya ang asukal na nasusunog at dugong pinatuyo. Sa gitna ng bahay, may altar na gawa sa mga buto ng hayop, buhok ng tao, at lumang larawan ni Mylene. Mas mahigit, hindi lang ito ordinaryong barang, sabi ni Kaluningnang. Ang matanda ay hindi basta mambabarang. Siya'y tagapagmana ng lahing mangkukulam sa Santa Victoria, mga sinaunang nagbabantay ng balangay, at ginaising niya ang mga espirito ng paghihiganti. Nagsagawa si Kaluningnang ng pagtataboy. Ngunit sa kalagitnaan ng dasal, yumanig ang lupa. Ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay, at mula sa sulok ng bahay ay may lumitaw na anino, matangkad, mahaba ang buhok, at may pulang mata. Hindi ako aalis. Boses ni Aling Meretz. Hindi ko hahayaan ang sino mang lalait pa sa kapwa. Sapagkat ang dila, kapag ginamit sa kasamaan, mas matalim pa sa patalim. Nagdasal si Kaluningnang hanggang sa tuluyang pumutok ang ilaw at maglaho ang anino. Ngunit bago siya makalabas ng bahay, narinig niyang muli ang boses. Mas mahigit, ang sumpa ko, ay mananatili sa bawat taong mapanlate. Mula noon, sa Ilagan City, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may mga nakakakita ng matandang babae sa gilid ng kalsada, may dalang bayong at itim na manika. Kapag nilapitan mo raw at pinagtawanan mo siya, kinabukasan, may lalabas na mga langgam sa iyong sugat, at unti-unting lalabo ang iyong paningin. Ang mga taga-baryo ay natuto na. Tahimik na sila tuwing gabi. At ang bahay ni Aling Meretz, nakatayo pa rin hanggang ngayon, tila naghihintay ng susunod na mapanglait. Nang dahil sa lay sa kapwa, Kinulam Part 3.
Ang pinagmulan ng mambabarang sa Ilagan City, Isabela. Matagal nang alamat si Aling Merit sa Barangay San Andres, ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam ng tunay niyang pinagmulan. Ayon sa mga matatanda, bago pa man siya naging bruha, sa paningin ng mga tao, isa siyang mabait na hilot at manggamot, kilala sa pagtulong sa mga mahihirap. Ngunit ang kabutihang iyon ay nagbago nang mangyari ang isang trahedya 20 taon na ang nakalipas. Ang unang sumpa. Noon, si Meritz ay isang dalagang guro sa Santa Victoria, Ilagan City. Masayahin siya at kilala sa kanyang kabaitan. Ngunit isang gabi ng Nobyembre, habang pauwi mula sa paaralan, napadaan siya sa kakahuyan at doon ay nasaksihan niya ang isang kakaibang ritual, mga matatandang babae, nakapalibot sa apoy, nag-aalay ng manok at sinasabayan ng mga bulong. Isa sa mga babae ay ang kanyang sariling ina, si Aling Iska, na matagal nang pinagbibintangang mambabarang. Mas mahigit, anak, umalis ka. Sigaw ng ina, nanginginig ang tinig. Hindi mo pa panahon malaman ang kapangyarihan ng ating dugo. Ngunit huli na. Sa mismong gabing iyon, sinalakay ng mga lasing na kalalakihan mula sa baryo ang lugar, pinagsusuntok ang mga matanda at sinunog ang kanilang mga gamit. Ang iba'y tumakbo, ang iba'y nasunog sa apoy. Isa sa mga nasawi, ang ina ni Meritz. Mula noon, nagbago si Meritz. Nawala siya sa baryo ng ilang taon. Pagbalik niya, dala na niya ang lumang bayong, ang itim na manika, at ang mata na tila nakakakita sa kaluluwa ng tao. Ang aklat ng itim na hangin. May mga kwento na habang naglalakbay siya sa bundok ng Santa Victoria, nakarinig siya ng bulong ng hangin, isang boses na babae na nagmula sa kailaliman ng kagubatan. Sinundan niya ito hanggang sa marating ang lumang balete ng Daligan, kung saan natagpuan niya ang Aklat ng Itim na Hangin, isang sinaunang aklat ng mga mambabarang. Ang bawat pahina ay nakasulat sa dugo, at ang unang babala roon ay ganito. Mas mahigit, ang sinumang magbubukas nito ay itatali ng mga kaluluwa ng mga inalipusta. Gamitin mo ang kapangyarihan para sa hustisya, hindi para sa galit. Ngunit paano mo pipigilan ang galit ng isang taong inapi, pinagtawanan, at pinagpiestahan ng buong baryo? Kaya nang minsang insultuhan siya ng mga kabataan sa San Andres, doon niya unang ginamit ang aklat. Isang kagat ng lamok, isang patak ng dugo, at isang pangalan lamang ang kailangan upang magsimula ang sumpa ng barang. Ang muling pagbangon ng barang. Makalipas ang mga taon, akala ng lahat ay tapos na ang kasamaan. Ngunit isang gabi, habang nililinis ng mga kabataan ang lumang bahay ni Aling Meritz upang gawing community center, may natagpuan sila sa ilalim ng sahig, isang kahon na may laman na tuyong buhok, kuko, at lumang litrato ni Mylene. Nang hawakan ng isa sa mga kabataan ang litrato, biglang lumamig ang paligid. Bumukas ang mga bintana kahit sarado. At mula sa likod ng pintuan, may boses na bumulong. Mas mahigit, bakit niyo ako ginaisang muli? Nagliyab ang mga kandila sa altar, at sa salamin ng lumang aparador ay nakita nila ang refleksyon ng matandang babae, nakaputi, at may pulang mata. Ang sumpa, sabi ng espiritista na tinawag kinabukasan, ay hindi basta nawala. Habang may taong mapanglait at mapang-api sa kapwa, mananatili sa ilagan ang espiritu ni Aling Meritz. Hanggang ngayon, sa Ilagan City, Isabela, lalo na sa mga baryong malapit sa Santa Victoria, may paniniwala pa rin na kung makakita ka ng itim na uwak na hindi natatakot sa tao, iyon ay alagad ng barang. At kung sakaling maramdaman mong may kumakagat sa iyong balat tuwing gabi, o may naririnig kang bulong sa gitna ng katahimikan, huwag kang magbiro. Baka isa ka sa mga tinig na tinawag ng sumpa ni Aling Meritz. Mas mahigit, ang salita ng tao ay may bigat. Kapag ginamit sa panlalait, kayang bumalik sa iyo, kasama ng kamandag ng barang. Nang dahil sa lay sa kapwa, Kinulam Part 4.
Ang paghaharap ni Ella at ng espiritu ni Aling Merritt's Ilagan City, Isabela. Lumipas ang ilang buwan mula nang muling mabuksan ang bahay ni Aling Merritt's. Akala ng mga taga-barangay San Andres, tuluyan nang naglaho ang sumpa, ngunit hindi nila alam, naghihintay lang ito ng bagong Magi gising. Si Ella, ang nakababatang kapatid ni Mylene, ay hindi pa rin matahimik. Sa bawat gabi, paulit-ulit niyang napapanaginipan ang kanyang ate, nakatali sa mga ugat ng punong balete, umiiyak, humihingi ng tulong. Mas mahigit, Ella, tapusin mo na ang sumpa. Nang lumala ang mga bangungot, napagpasyahan ni Ella na magbalik sa lumang bahay ni Aling Merritt's upang hanapin ang dahilan ng lahat. Ang paglalakbay sa lumang bahay. Madaling araw nang dumating si Ella sa bahay. Tahimik ang paligid, tanging huni ng tuko at langit-ngit ng kawayan ang maririnig. Pagpasok niya, naamoy niya ang amoy ng lumang dugo at nasusunog na dahon ng sambong. Sa gitna ng sala, naroon pa rin ang lumang altar, puno ng abo, balat ng sibuyas, at mga larawan ng mga taong nasawi dahil sa barang. Sa ibabaw ng altar, isang lumang aklat na may takip na balat ng kambing. Ang pamagat, mas mahigit, aklat ng itim na hangin. Habang binubuklat ni Ella ang mga pahina, biglang lumamig ang paligid. Umihip ang hangin, at nagsimulang umalog ang mga bintana. Sa likod niya, may mahinang tinig. Mas mahigit, bakit mo binubuksan ang aklat na yan, Ella? Paglingon niya, nakita niya ang espiritu ni Aling Merritt's, nakaputi, mahabang buhok, at may mga matang nagliliyab na pula. Mas mahigit, hindi mo ako kayang labanan. Ang galit ko'y hindi mo mauunawaan. Pero hindi umatras si Ella. Hawak niya ang rosaryo ng kanilang ina, at sa tinig na nanginginig ngunit matatag, sabi niya, "Mas mahigit, hindi ako nandito para labanan ka. Nandito ako para tapusin ang paghihiganti mo. Namatay na si ate. Tama na ang pagsasanib." Ngunit sa halip na maglaho, tumawa ng malakas si Aling Merritt's. "Mas mahigit, hindi mo alam, Ella. Ang kapatid mo, siya ang dahilan ng lahat." Ang mga salitang binitawan niya, ang kahihiyan, ang pagtawa ng mga tao, iyon ang nagpalakas ng barang. "Hindi ako ang may gawa ng kasamaan, kayo." At sa isang iglap, bumalot ang itim na usok sa katawan ni Ella. Ang buhok niya'y tumayo, ang mga mata'y pumikit, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang boses ni Aling Merritt's. "Mas mahigit, ngayon, sa pamamagitan mo, magpapatuloy ako." Napasigaw si Ella, nanginginig habang lumalaban sa espiritu. Sa loob ng kanyang isipan, nakita niya si Mylene, umiiyak, nakatayo sa gilid ng balete. "Mas mahigit, Ella, huwag kang sumuko. Ang kabutihan ay mas malakas kaysa sa galit." Hawak ang rosaryo, binigkas ni Ella ang panalangin itinuro ng kanilang lola. "Mas mahigit, sa ngalan ng liwanag at ng katahimikan ng mga patay. Patawarin ang nilamon ng galit. Ibalik sa lupa ang kaluluwa ng naliligaw." Nagsimulang manginig ang bahay. Ang mga larawan ay nahulog, at ang apoy ng mga kandila ay tumindi hanggang sa sumabog ang liwanag. Ang pagpapalaya, pagmulat ni Ella, nakahandusay siya sa sahig. Wala na ang espiritu. Ang aklat ng itim na hangin ay nagliyab at naging abo. Ngunit bago ito tuluyang masunog, nakita niya ang huling mensaheng lumitaw sa mga pahina. Mas mahigit, ang sumpa ay hindi nagwawakas sa pagkasunog ng aklat. Nagwawakas lamang ito kapag ang puso ay marunong ng magpatawad. Lumabas si Ella sa bahay, luhaan. Sa liwanag ng umaga, nakita niyang tila may anino ni Aling Merritt sa bintana, nakangiti, payapa. At mula noon, hamupa ang mga kakaibang pangyayari sa Ilagan City. Wala ng mga kagat, wala ng uwak, wala ng bulong sa gabi. Ngunit sa bawat taong nagbibiro ng panlalait sa kapwa, may malamig pa ring hangin na dumadaan sa kanilang batok.
At may boses na marahang bumubulong. Mas mahigit, maging maingat sa dila mo. Sapagkat minsan, ang salita ay mas malupit kaysa sumpa.